Good day po sa lahat. Ito po yung video na sinasabi ko po na papanoorin nyo para masagutan ang performance task. Yun pong photocopy na ibinigay ko last meeting. So be guided with the process. And gusto ko na makita yung sagot dun sa photocopy na binigay ko sa inyo. So yung real life situation, most of the time represented by linear equation. So, yung mga pagkakataon na nagtatanong tayo kung bakit kailangan hanapin ng x, ito na yun. So, linear equation are widely used for solving word problems. At yung mga common problems na ma-encounter natin, na pwede nating gamitan ng linear equation is geometry problems, population growth, mileage rate, predicting profits, age, number problem, yun yung mga common. So, yun ay na-encounter din natin sa mga real life situation. Pwede natin gawan ng mga equation. Yung mga real life situations na nangyayari sa atin on daily basis. Unang equation, marami po tayong pwedeng gamitin na methods such as trial and error, systematic approaches, saka yung pag-apply ng mga equality property na na-discuss natin ng nakaraan, katulad ng reflexive, transitive, symmetric, lalo na yung addition and multiplication property. So, ang purpose ng lesson na to is to simplify solving word problem. Sana mag-get natin. An algebraic equation. So, since siya ay algebraic equation, algebraic ibig sabihin ng variable. Tapos pag equation, meron siyang equal sign. Kung saan ang mga terms ay meron lamang exponent na 1, yun yung pinakamataas niya na exponent na pwede nyo makita. At kapag ito ay ginraph, straight line po yung makikita natin. Word problems involving linear equation in one variable. Kailangan natin isulat at isolve yung equation. A word problem generally stated some numerical relationship and as a question. As we read the problem, ibigyan niya tayo ng hint and information kung paano natin isusulat yung mga equation. Then, isusolve natin para hanapin natin yung unknown or ano ba yung tinatanong. So, usually yun yung x. So, the equation should always be equal on both sides. Para masundan natin kung paano magsasolve. So, una, step 1. Siyempre, basahin nyo muna yung problem. Mabuti. As in, ilang beses nyo basahin hanggang maintindihan nyo yung problem. Huwag tamad magbasa. And then, identify nyo yung unknown. Siyempre, pag alam nyo na yung unknown, maiisip nyo na kung paano siya sasagutan, di ba? Step 2. Choose a variable to represent this quantity. So, usually, ginagamit natin x. Pero pwede nyo gamitin any letter from the alphabet. Gusto nyo A, B, C, bahala kayo. Pwede naman po yun. Step 3. Formulate the equation for the variable to be determined. So, gagawin nyo yung equation base doon sa statement na sinasabi ng word problem. And then solve the equation using any of the methods I learned earlier. Then check the answer to make sure it makes sense. So,
So, may checking naman tayo. Papakita natin yun sa dulo ng mga solution natin. Sa mga problem na na-encounter natin using, para magamit natin itong linear equation is number problems. Example 1. Find 2 consecutive integers whose sum is 29. Dito, ang clue na pwede nating makuha ay 2 consecutive integers. Ibig sabihin ng consecutive magkasunod. Halimbawa, 4 at 5, magkasunod yun. 11 at 12. Tapos, ang hinahanap natin na dalawang magkasunod na number ay 29. Ngayon, kailangan natin na magkaroon ng representation ng variable. Bawa, ang gagamitin ko ay x. Lahat ng sagot, solution, ang gagamitin ko ay x. So, yung x, i-assume ko na siya yung first number. Doon sa dalawang magkasunod na integers, yung x yung first number. Tapos, paano ko makukuha yung pangalawang number? Kasi dalawa yung hinahanap natin. Eh, di ba, consecutive silang dalawa. So, ibig sabihin, yung pangalawang number, dadagdagan lang ng isa. Kaya meron tayong equation x plus 1. Okay. Tapos yung 29, yun yung sum nilang dalawa. So, kung ipuput natin siya sa equation, ayan. So, yung x ay yung first number plus x plus 1, yun yung second number. So, ito yung first number. Ito yung second number. Dapat sila equal sa 29. Okay. So, mula dyan, pagsasamahin natin yung mga like terms. Ayan. So, naging 2x plus 1. Yung 2x galing siya sa x plus x. Yung plus 1 equals 29, kinopya ko lang. And then, dito na tayo magkakaroon ng addition, equality, property of equality. So, ang gagawin natin, para yung 2x na lang yung matira doon sa right side, magsusubtract tayo ng negative 1. Magsusubtract tayo ng 1. O, talagyan natin ng negative 1. Tapos, yung kabila, ganun din. So, both sides. Talagyan natin ng minus 1. Yun yung gagawin natin para itong positive 1 na to ay makancel natin at 2x na lang yung matira sa right side. Eh, both sides, kailangan natin yung applyan. So, pag ganun na po yung equation, so makakancel yung 1 minus 1, matitira na lang ay 2x. O yun, APE yun, or addition property of equality. Ayan na lang siya. So, 2x na lang natira sa right side, and then yung 29 minus 1, 28 na lang. Tapos dito naman, i-apply natin yung multiplication property of equality kung saan para matanggal itong 2, i-divide natin both sides sa 2. So, 2 divided by 2, magiging 1 na lang, kaya yung x na lang yung matitira dito. And then, ito 28 divided by 2. O, MPE yan, multiplication property of equality. Yun, kapag ginawa natin yan, matitira na lang yung x equals 14. Yung 14 galing siya sa 28 divided by 2. So, since meron tayong value ng x, yung first number natin ay yung 14. At para makuha natin yung second number, edi x plus 1, yun yung ating equation dito. So, replace natin yung value ng x, which is 14 plus 1 equals 15. So, ang ating first number ay 14. Ang second number natin ay 15. Ayun, nawala natin yung 2 consecutive integers. 14 and 15. Get nyo? Regional equation, x plus 1 equals 29. So, 14 plus 14 plus 1 equals 29. 29 is equals 29. So, ibig sabihin, tama ang ating value of x, which is 14. Yan. O,
done na tayo with the first problem. Kopyahin nyo po yung slide before ito. At saka ito. Itong checking. Problem number 2. Difference between the two numbers is 72. The larger number is 3, less than 6 times the smaller number. So, find the two numbers. Ano yung hinahanap? Ang hinahanap natin ay yung larger number na 3 less than 6 times. At makukuha lang natin yun, kuha lang natin yung smaller number. Dalawang number ito ay isang larger number sa isang smaller number na pag sinubtract ay 72. Subtraction kasi difference. Yan. Solution. Yung x natin will be the smaller number. Tapos, yung larger number, saan ko yung 6x minus 3? Nakalagay dito. 3 less than 6 times. So, since less, minus 3. Tapos, 6 times down, no smaller number. Diba, ang smaller number natin ay x. Kaya, 6x minus 3. So, ating equation, larger number minus smaller number equals 72. Okay. So, ito yung equation natin. So, pinagsama ko na. Ito po yung larger number, 6x minus 3. Tapos, since difference yung hinahanap natin ng two numbers, minus yung ginamit ko, and then ito yung smaller number. Kung babalikan natin yung first problem, diba yung x natin, yun yung maliit din na number between the two consecutive. So, usually, ang value na hinahanap natin is yung smaller number between dun sa numbers na hinahanap natin. Kasi, yung other equations is may mga coefficients siya. So, mas malaki na siya dun sa value ng x na hinahanap natin. So, ayun, isang tip na yun. Whenever mag-assign kayo ng value or yung hahanapin yung value ng x, lagi nyo i-consider na yun ang maliit na number between numbers na hinahanap ninyo. Okay. Balik tayo dito. So, meron tayong equation, 6x minus 3 minus x equals 72. So, from here, we will combine variables, yung 6x saka yung x. So, dahil sila ay minus x, nangyayari po doon ay 5x na lang. Tapos yung minus 3 na doon pa din, equals 72. O, using APE, mag-add tayo ng 3 para makancel yung minus 3 or negative 3. Tapos, sa kabilang side, magpa-plus din tayo ng 3. So, both sides plus 3. So, makakancel na yung negative 3 plus 3. So, 5x na lang matitira. Tapos, 72 plus 3 is equals to 75. Again, let's use multiplication property of equality. Divide both sides by 5 para matanggal natin yung coefficient na 5. So, pag dinibay natin, ang mangyayari, dito sa side na to, x na lang matitira, and then 75 divided by 5. And that is 15. So, yung smaller number natin ay x. Ang x natin ay 15. So, yung smaller number ay 15. Ano yung larger number? So, gamit yung equation na 6x minus 3. Ito yun. Replace na natin yung x with 15. Ang sagot po ay 6 times 15 ay 90 minus 3, 87. So, yung ating larger number is 87. Ayun na. Tapos tayo sa problem number 2. Checking. Ito yung ating original na equation na buo.
with the larger number and the smaller number. So replace the value of x. We have 6 times 15 minus 3 minus 15 equals 72. So that is 90 minus 18 equals 72. 72 is equals to 72. First number is 15, second number is 87. 87 minus 15 equals 72. Okay, correct ulit. O, get yun. O, next ulit. Copy nyo yun, ha. Ayan. Another is age problem. So, isolving the age problem, i-represent tayo ng x with the age of 1 person. Tapos yung isa naman, kukuhanin natin kapag nakuha na natin yung value ng x. And we will find the relationship between the ages of the people involved in the problem. Okay? Yan. O, sample. The age of Bianca is 4 more than 3 times the age of Ryan. The sum of their ages is 32. Find their ages. So, ano nawawala? Ano hinahanap? Age ni Bianca. Yun yung unang obvious na unknown. The age of Bianca is 4 more than 3 times the age of Ryan. So, yung age ni Ryan nawawala din, hindi nag-given. So, hinahanap natin ay yung edad ni Bianca na nakabase doon sa edad ni Ryan. So, ang sum ng age nila dalawa ay 32. O yun. So, palaging nyo. Ano yun ang gagawin nating x? Yung age ni Bianca or yung age ni Ryan? O kung ang sagot yung age ni Ryan, you are correct. Kasi, yung age ni Bianca, nakadepende sa age ni Ryan, which is 4 more than 3 times. So, ibig sabihin, mas malaki yung, mas matanda si Bianca kay Ryan. Eh, di ba yung x natin usually the smaller number. So, since bata si Ryan, yung gagamitin natin na yun yung magiging x natin. Okay. E di, yung h ni Bianca naman ay 3x plus 4. Saan yun galing? Ito yun. 4 more than, kaya plus 4. Tapos 3 times. H ni Ryan, kaya 3x. 3 times x or 3 times the age ni Ryan. Tapos may plus 4 pa. Tapos, equal na lang dalawa ay 32. So, equation natin, age of Ryan plus age of Bianca equals 32. Okay. Ito yung equation. Okay. Ito ang age ni Ryan. Pag inad sa age ni Bianca equals 32. Combine natin yung x. 4x yun. Plus 4 equals 32. Okay, inad ko lang yung dalawang x ha. Tapos kinopya ko yung 4 at saka yung 32. And then, kailangan ko tanggalin yung plus 4. Kaya nag-minus ako ng 4. Both sides ulit. O since ito ay cancel na, ang matitira na lang dito ay 4x. And then 32 minus 4 equals 28. Again, divide both sides by 4 para matanggal natin yung coefficient of 4. We have x equals to 7. O, x is Ryan's age. So, ibig sabihin, si Ryan ay 7 years old. Ngayon, makukuha natin yung age ni Bianca by substituting the value of x doon sa 3x plus 4 na binigay natin equation para sa age ni Bianca. And that is 3 times 7 plus 4, 25. So, 25 years old na si Bianca, 7 years old naman si Ryan. Checking. Ito yung original na equation. Age ni Ryan. Ito yung age ni Bianca. Substitute. Value ay pareho. Yun. So, tama ang ating equation. Ito yung number 2.
Ellie's mother is 35 years old. 3 years ago, she was 4 times as old as Ellie was then. How old is Ellie now? So, ano yung mga clue? Yung edad ng nanay ni Ellie, 35. Tapos, 3 years ago daw, siya ay 4 times as old as Ellie. Ilan taon na daw si Ellie? Solution. Dahil obvious naman na yung hinahanap na age ay kay Ellie. So, ang ex natin ay yung age ni Ellie. Tapos, ang edad ni Ellie base doon sa 3 years ago, ay base doon sa edad ng nanay niya is 4 times as old as Ellie. Kaya meron tayong 4 times x minus 3. O yung x kasi, minus 3, is edad ni Ellie 3 years ago. Tapos 4 times daw po yun. Base dun sa edad ng nanay niya. Tapos, gagamitin din natin yung edad ng nanay niya na 35. So, 3 years ago, 32 yung nanay niya. Kaya ang equation natin ay 4 times x minus 3 equals 32. Nakaparenthesis yung ating 4 times x minus 3 equals 32. I-distribute muna natin yung ating may parenthesis. Ayan na siya. 4 times x is 4x, and then 4 times negative 3 ay negative 12 equals 32. So, iwalay natin ulit yung mga variables at saka yung constant. So, cancel natin yung negative 12. Mag-add tayo both sides ng 12. Ang matitira na lang po doon sa right side natin is yung 4x. And then 32 plus 12 is 44. Tanggalin natin yung coefficient ng 4 sa right side. Divide both sides by 4. So, meron tayong x is equals to 11. So, therefore, Ellie's age now is 11. O, yun na yun. Wala naman na ibang hinahanap eh. Age lang ni Ellie. O, copyhead ulit ito. Check. Ayan. Substitute the value of x, which is 11. You have 32 is equals 32. Lens. A 110-meter length fence is used to enclose a rectangular parking lot. The length of the garden is 5 meters more than its width. So, find the length and the width of the parking lot. Sa problem na ito, ang given ay yung 110 meters na total length ng fence. Enclosed in a rectangular parking lot. So, rectangle yung pinag-uusapan nating parking lot. Ang mga given ay length ng garden, which is 5 meters more than its width. So, yung length, nakadepende siya sa width. Mas mahaba doon ng 5 meters. Yung width ang ating missing value. So, find the length and the width. Okay. So, solution, yung x natin, siya yung width ng parking lot. And then, yung length, dahil 5 meters more than siya sa width, at idadagdagan natin ng 5 yung x, length of the parking lot na yun. Tapos, yung given na 110, that is the perimeter of the whole rectangular parking lot. So, para makuha natin yung perimeter ng isang shape, ina-add natin lahat ng sides niya. So, para sa rectangle, meron siyang dalawang length at dalawang width. Ang opposite sides are equal. Pwede natin siya isulat as, yung equation natin is P is equals to 2 times the length and i-add natin sa 2 times width. Solution. Equation natin dito ay P is equals to 2L plus 2W. So, yung P natin or yung perimeter ang given is 110 total length of the rectangular parking lot. Tapos, yung 2 times the length, which is x plus 5.
plus 2 times the width. O yun yung x natin. So, 110 is equals to distributive property 2x plus 10 plus 2x. O, saan galing 2x plus 10? 2 times 2 times x and 2 times 5. Kaya po 2x plus 10. Ito, pinagsama lang natin. Kaya naging 2x. And then, para matanggal po ito, baliktad yung nangyari dito no left side yung x, yung may variable. Nasa right side yung constant. Pero okay lang po yan. For as long as magkakasama yung constant at variable sa isang side. So, dito tinanggal natin yung 10 sa left side. Para matira na lang yung mga variable na x. Tapos, both sides ulit. Yeah, so natira na lang is 100 from 110 minus 10. And then dito na-cancel yung positive 10 at negative 10. Kaya dadala na lang ay dalawang 2x. Okay. And that is 100 equals 4x. Divide both sides by 4 to eliminate the coefficient 4. So, ang value po ng x natin ay 25. So, ibig sabihin po, ang width ay 25 meters. Tapos yung length, dahil siya ay x plus 5, 30 meters. Checking. So, 2 length plus 2 width. 110. Ano yung value ng length is 30. Ang value ng width ay 25. Okay, correct. Okay, next. Geometry problem ulit. So, the supplement of an angle measures 25 degrees more than twice its complement. Find the measure of the angle. Okay. So, ang clue dito, 25% more than twice its complement. So, ang solution, meron tayong angle. Hindi natin alam kung ano yun. Ano yung measurement niya. Tapos, yung measurement ng complement ng angle na yun is 90 minus x. So, di ba kapag complement, two angles na ang sum ay 90 degrees. Tapos, yung supplement naman ay 180 minus x. Kasi, pag sabi natin supplement, two angles, ang sum ay 180. So, ayan yung equation natin. So, sabi kasi, the supplement of an angle measures 25 more than twice its complement. So, kaya yung supplement natin equal siya sa 25 more than 25 twice the complement. Kaya 2 times complement. Okay. Ayan. So, yung supplement natin, sa binigay kanina ay 180 minus x equals yung given na 25 plus 25 plus 2 times the complement naman which is 90 minus x. Oh, combining like terms, distributive property muna para dun sa 90 minus x times 2. And then, pagsamahin o pwede pagsamahin. So, yung 205 ay galing sa 25 plus 80. And then, pagsamahin ang mga x at constant. Ayan, by using the addition property of equality. Doon sa right side, o left side pala, nag minus 180, kaya doon sa kabila, may minus 180 din. Tapos dito naman sa left side, kailangan tanggalin yung negative 2x, kaya nag-plus ng 2x. Sa kabilang side din, nag-plus ng 2x. So, kung ano yung ginagawa sa right side, yun din sa left side. And then, cancel na yung 180.
sa left side, cancel na yung 2x right side. Kaya natira na lang a, negative x plus 2x, and then 205 minus 180. So, the answer is 25. So, ibig sabihin, yung angle na natin ay mayroon ding measurement na 25. Para mukha natin yung complement, edi 19 minus 25 equals 65. Tapos, supplement naman ay 180 minus 25, 155. Checking. Okay. Ito yung original. Substitute the value of x, which is 25, and then you have 155 equals 155. Okay, bali problem. Okay. Pakita ko na lahat. So, si Shade, meron siya piggy bank. Ang total ng piggy bank niya ay 400. Ang pera sa piggy bank niya ay 4,800. Na meron 50 at saka 100 bills. So, the number of 50 bills is 16 less than the twice the number of 100 bills. So, how many bills of each kind does Shade have in her piggy bank? So, doon sa given, you know kasi 50 is less than 16 less than twice. So, ibig sabihin, yung x natin dito is yung 100 bill. Kasi, siya yung basis ng 50 bills. So, sabi doon, 50 bills ay twice ng number ng 100 bill minus 16. Ayan, kaya ganyan yung ating solution. X is equals to number of 100 peso bill. Tapos, para mahanap naman yung number ng 50 peso bill, that is 2x minus 16. Okay. Equation. Ay, hindi ko pala napalitan yun. Huwag nyo na yung ito huwag nyo na itong intindihin. Erase. Atin na tayo sa equation. So, 50 times just 2x minus 16 plus 100x equals 48. So, distributive property, 50 times 2x is 100x. 50 times negative 16 is negative 800 plus yung 100x equals 48. So, 100 plus 100 is 200 minus 800, then 48. Both sides plus 800. So, 200x na lang yung natira sa left side. 56 naman yung sa right side, which is 800 plus 800. Okay, divide both sides by 200. Ang value ng x natin ay 28. Ang value ng x natin is yung number ng 100 peso bill. So, therefore, meron tayong 28 pieces na 100 peso bill. Tapos, para makuha yung 50 peso bill, ay 2x minus 16. So, 2 times 28 minus 60 equals 40 pieces. So, 40 pieces yung 50 peso bill. Okay, other. Ito na yung last. So, sa park, pinala mo bata nagsisiso. Yung isa, 40 kilo. At siya ay nakaupo sa 2.5. The 2.5 from the fulcrum of the seesaw. How far must the second kid sit to balance the seesaw if he weighs 64? So, mula doon sa fulcrum, gano'ng kalayo dapat iupo ng isang bata na may 64 kilograms. So, yung weight 1 times distance 1 equals weight 2 times distance 2. Dapat pantay sila para mag-balance yung seesaw. Equation. Ayan. Length 1 times distance 1 equals weight 2 times distance 2. So, ganun lang siya.
So, yung una, yung 40 kilo na bata, nakaupo siya sa 2.5 meters away from the fulcrum. Tapos yung isa na 64, pero yung pwesto niya doon sa siso, wala. So, siya yung X. So, that is 100 times 6, equals 64 times X. So, X is equals to 1.5 or 1.5625 meters. So, ibig sabihin, yung 65 kilo dapat away from the fulcrum, 1.5 meters ang kanyang distance. Yun yung uupuan niyang part para magpatay silang dalawa. Yun na. Lahat ng solution dito ay pakisulat pala doon sa bond paper. Kasi siya sa boses ko, kasi wisipod ako nagigilty naman ako kung hindi ko siya i-discuss dahil lang sa sipon. Mag-headset na lang kayo pag kayo nakinig dito ha. Yun lang po. Salamat po.